We note your manifestation, but nevertheless, we are bound by the rules to stick to what was submitted to us by the NBI. Oh, ha? Madam ma'am. Chair. These Thank you, are ma'am. being submitted not as videos which surround outside. These are being submitted as videos, part of the investigation of the National Bureau of Investigation. And we cannot go beyond that. The Honorable Janet Garin, the one who yielded the time in favor of Honorable Marcoleta. Thank you very much, Madam Chair. Before I go to my line of questioning, linawin lang po natin. Pag sinabi pong splice ay pinutol, dinugtong at nagkaibang meaning. Do I get that right, Madam Chair? Maybe we should ask the National Bureau of Investigation. Well, sabi nga namin, part po ng submission namin, that is authenticated. It was not splice. It was just, pag sinabi pong splice, para may ni-replace ka dyan eh. Ito In po, other words, Madam Kinat or kinat, tapos pinagduktong para maging iba yung ibig sabihin. Di ho ba, mga kababayan? Chair, it is not spliced dahil hindi mo pinutol at dinugtong para magkaibang meaning. And pwede naman po na kung there's time na nakita naman po napanood yung video, and in fact, dun po sa counter, yung sinasabi po ni Congressman Marcoleta was already been discussed on the counter affidavit na sinabit po ni Vice President Duterte doon po sa kaso sa DOJ. Kaya po na-raise na po yung mga issue na yan. So, Madam Chair, can the Actually, NBI confirm, magkaiba po yung may puputulin ka at idudugtong para magkaroon ng ibang meaning vis-a-vis na kumuha ka sa specific portion ng video na merong threat. Tama po ba? Kinuha po namin yung specific na portion na nagsasabi ng threat. Okay. Let me move forward, Madam Chair. Nasabi rin po kanina ng ating kagalang-galang na colleague, si Honorable Marcoleta, na tila nagkaroon ng plano para ubusin ang pamilyang Duterte. Can we ask the NBI if there indeed was... Alam nyo, mga kababayan, no? Ayan, no? Di ba iniimbita ang vice-presidente, talagang kaliwat kanan yung binibigay sa kanya na pagkakataon para ipaliwanag hong lahat ito. NBI, Kongreso, lalong-lalo na focus dito sa pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Pero ano po ang ginagawa nila? Sabi ko nga po sa inyo, ang pinaka maganda o pinaka tamang lugar para sa kanila para ipaliwanag po yung mga ganyang bagay, no, na sinasabing pagbabanta sa buhay, humarap ka sa publiko. O sagutin mo yung mga sinasabi sa iyo. Puntahan mo yung mga pag-iimbita sa iyo para maipaliwanag mo lahat. Pero hindi ho eh. Mas pinipili po nila na umiwas at mas pinipili po nila na magtago. Opo, yun yung the best na gamiting word. Mga kababayan, mas pinipili na magtago. No? Kasi kung tayo sa atin mangyayari yan, panigurado ho, mga boss chipamo sir, magmamadali tayo at talagang haharap tayo at gugustuhin natin na marinig ng taong bayan, mga bossing. Pero sa kanila, hindi. Di ba? Ayaw humarap, siguro dahil po, mga boss chipamo sir, walang ipapaliwanag at hindi kayang ipaliwanag. Such a plan? Si R.D. Lotok will answer that because that was part of the investigation na nagsabi na merong nga pong Oplan Romanov. So, R.D. Lotok. Madam R.D. Chair, Lotok is recognized. Madam Chair, may I just react to my ninang After regarding the the answer splice? of the NBI, please. Opo. Kasi sinabi ko rin po edited out. So there could be omissions na hindi na-include po sa video. We So, note edit out. your Thank additional you. manifestation. Thank you po. Okay, ngayon mga kababayan, ngayon naman po, puntahan natin, mabilisan, no? Ito din, si NBI Director Melvin, mga boss chipamo, sir, may sinasabi dito. Yun pong tungkol doon sa 18 Marines ho, mga kababayan. Diba? Ang sinasabi po dito, mga boss chipamo, sir, ng NBI Director na si Melvin Matibag, NBI Chief flags up inconsistent in Baligod and ex-Marines statement po, mga boss chief amo, sir. Ngayon, pupuntahan ko lang, babalikan ko lang, no?
yung sinasabi na ikakaso kay Martin Romualdez, mga kababayan. Sinasabi yung kay Martin Romualdez daw po, ang pinakamalaking porsyento o pinakamalaking dahilan kung bakit kakasuhan ay dahil daw po, mga kababayan, doon sa 18 Marine o 18 Marites, kay Orly Gutesa, mga bossing, at doon sa video ni Saldico ho, mga kababayan. Ngayon, yung mga nagsasabi, damay si Martin, magnanakaw si Martin, kung paano nyo i-justify ngayon ito? No? Sinusuportahan nyo si Melvin Matibag na yung kanyang mga sinasabi doon sa Kongreso versus Sara Duterte ay tama. Okay. Tapos kapag kadating dito, naku, paano nyo sasabihin yan? Ang ebidensya ninyo o ang pinapaniwalaan yung sila baligod, yung sila ex-marine, na si Martin Romualdez ay magnanakaw. Kaso ito yung pinapakita. Which is tayong lahat to, mga kababayan. Ano? Which is tayong lahat to, mga boss chipamo, sir, naniniwala na yung 18 Marites, si Gutesa, at isama mo na yung video ni Saldico, ay puro gawa-gawa lang. Puro katahang isip lang ho nila. Puro imbento lang po nila para magiba, no? Si Congressman Martin at si Pangulong Bongbong Marcos. Biruin mo, no? Anong-ano ka? Hype na hype ka pa naman, no? Na naniniwala. Nadawit si Martin Romualdez. Tapos ang maririnig mo lang pala na sinasabi o pinupunto na dahilan ni SOJ Remulla o ni Ombudsman Boying Remulla sila yung mga pinaghugutan kung bakit kakasuhan. Aray ko. Na dati sinasabi mo na etong mga ito walang katotohanan ng mga sinasabi. O etong si Orly Gutesa, nagsisinungaling. Etong kay Martin Romualdez, di ba? Tapos yung pala, makikita mo, ang dahilan ng kaso ni Romualdez ay dahil dyan sa mga yan. Yari na, mga kababayan. Ang nakikita ko po kasi doon, mga bossing, alam nyo kung ano? Para tumahimik lang yung mga DDS. O sige, isama ko na to. Total naman, hindi tatahimik itong mga ito hanggat hindi nadadawit si Martin Romualdez. Total naman, nandiyan si Orly Gutesa. Total naman, nandiyan si 18 Marites. Nandiyan yung video ni Saldico. Sabihin ko na lang, sige, okay na, payagan na natin yun. Tanggapin na natin bilang ebidensya laban kay Martin Romualdez. Pagka lumakad naman yan, matatalo naman din. Alam niyo yun, para masatisfy na lang yung mga DDS, kasuhan na din natin. Ganun ang nakikita ko ho dyan, mga kababayan. Di ba? Sabi dito ni Alonly TV, bilang na ang masasayang araw ng mga Duterte, saka mga kampon nilang mga DDS, mag-iiyak, malapit na yan. Malapit na ho yan, mga kababayan. Yun ay pagkatapos na maisulong po sa Senado, itong impeachment, mga boss chipamo, sir. Anyway, mga kababayan, hanggang dyan muna ako. Babalikan ko kayo mamayang gabi, alas 8 ng gabi, nakalive tayo, mga boss chipamo, sir, para sa panibagong mga tatalakayin at itatapik natin. Mga bossing chipamo, sir, magpapaalam muna ako. Maraming salamat and God bless po